602. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Arangkada na ngayong araw ang long overdue na barangay at sanggunian kabataan elections. Kinimok ni COMELEC Chairman George Garcia ang higit 92 million na mga rehistradong botante na lumabas at bumoto. Ito po ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tiniyak ni Chairman na 100% ng handa ang poll body sa pagsasagawa ng barangay at youth elections na ilang beses na ring ipinagpaliban. Ang huli ay noong December 2022. May paalala rin si Chairman Garcia sa mga botante, hindi kailangan magpakita ng anumang ID kapag boboto. Ngunit pinapayuhang magdala ng isa upang patunayan ang kanilang identity kung sakaling may humamon o magduda sa kanila bilang botante. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Magandang morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Sana po okay na okay lang kayo at hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil ang pinakabida sa araw na ito, actually ilang araw ng bida ito yung bida daw nagpapabugbog muna sa una tapos sa bandang huli siya panalo. Ito hindi siya nagpabugbog, siya nang bubugbog. Andito na siya ang ating COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Desisyon 2023. Tuloy-tuloy na pagbabantay. Tuloy-tuloy na pagbabalita. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Chairman George Garcia. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning po, Katunying, at magandang morning po kay Lake Jerry Baha. Oo nga po medyo laging humahabol yan. Alam mo, pagka kung sino mauna rito, naaalas kayong hindi dumarating ng maaga. Chairman, saan po ba lakad nyo ngayon? Nasaan na po ba kayo ngayon ngayong araw ng barangay at SK elections? Kanina pong 4:30 ng umaga, nandyan po tayo sa Muntinlupa. Diyan po kasi, Katunying, meron po tayong pilot test ng early voting hours kasama yung Naga City kung saan pinaboto po natin mula alas 5 hanggang ngayong alas 7 ng umaga ang ating mga nakatatanda, ang ating mga may kapansanan at ang mga heavily pregnant women. Nag-pilot test lang po muna tayo, Katunying, habang tayo
naghihintay ng tinatawag natin na early voting law. Wala pa po kasi. Ayan po, alas 5 hanggang alas 7. Kumusta po? Ako, napakadami pong pumunta na kaagad ng mga nakatatanda natin, nakakatuwa naman. Talagang tama po yung ating na-predict, sila yung pinakamaagang gumising. Siyempre, At yung mga siyempre. natin na andun na po kaagad. Oo, lalo na sabi nga kapag ka daw tumatanda, maagang gumigising. So, sila ang unang nando doon. Mas marami po yung seniors, ano? Opo. At ano po, yung po ay para talaga sa kanila, yung 5 to 7. Kasi ayaw na natin silang hinahalo. Ang mga regular na botante, yung isa na nasasaktan, sa sobrang haba ng pila, kawa-awa naman. Alam niyo naman, baka tumatang BP. Kaya naman baka medyo mauhaw. Kaya hinarapat po natin pag-pilot test para kung sakali po, katunying sa 2025, gagawin na po natin sa buong bansa ang early voting hour. Ayun, so uulitin natin na baka may mainggit dyan. Halimbawa, yung ibang mga nakikinig sa atin sa ibang mga lungsod at probinsya, ito po'y pilot pa lamang. Again, Chairman, ito po'y sa Muntinlupa at saan pa po? At saka sa Naga City lang po. Dalawa Hintay lang. po natin isang NCR City at saka isang syudad sa labas po ng Metro Manila. Opo, so ito pala ay kailangan ng legislation? Dapat po kasi may batas, yung po tinatawag na early voting law. At tatandaan niyo po, katunying yung po ating pagboto ng media, pagboto po ng mga teachers at saka PNP o kaya AFP, yan po, may batas po kasi yan. So ano po ang napansin niyo? Kumusta yung mga teacher, yung pong mga Board of Election Inspectors natin? Edi ang super aga din nila. Opo, dahil dito po sa Muntinlupa, katunying at saka sa Naga, pinarapat po natin na dagdagan pa ng additional na 2,000 pesos ang lahat po ng mga guro na maglilingkod po dito. Maliban doon sa ginawa na po natin 10,000 at 9,000 ang kanilang matatanggap plus additional 2,000 pa po. So napansin din natin katunying kanina pati yung mga kababayan natin na hindi naman nakatatanda o hindi naman PWD na ando na rin po kagad sa mga presinto kanina at naghihintay. Umila tayo nga siguro ilang beses kasi na-postpone. Yung pong SK elections natin. yung pong mga mukhang buntis, malalaki lang ang tiyan. Baka sabihin buntis siya. Hindi po muna nakakaboto yung mga nagbubuntis-buntisan lang. Hindi, paano nga po yan? Kung po yun, kailangang hihingan pa ba ng kanyan? Ng patotoo na sila totoong buntis? Hindi na po. Hindi Kung naman. naman talaga namang alam niyo po, madali naman po ma-determine kung talagang totoo. At the same time po, katunying pinaboto na rin po natin, yung mga assistors, yung mga nag-a-assist sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan, sa mga heavily pregnant women, kasama na rin po sila sa mga bumoto. Ngayon po, hanggang alas 7 ng umaga. Sa inyo po bang Chairman, mga gaano karami po itong ating mga senior citizen na nasa yung active na listahan ng mga botante? Yung pong ating senior citizen, katunying 11,300,000 po yan. Wow! Yan naman pong ating yung ating pong mga PWDs po, mga 800,000 po sila. Ay, napakadami. Talagang bigyan natin sila ng priority at nakakatuwa na kung ganito po sila kagigil bumoto, gustong-gusto nila talagang malaman, oy, andito lang kami, andito pa kami. Katulad po halimbawa, katunying dyan po sa Muntinlupa, 51,551 na kagad ang senior citizens dyan at 2,179 yung mga PWDs po. And nabanggit nyo kanina yung tungkol dun sa matatanggap ng mga magsisilbi sa halalan, 10,000 yung chairman, ganun po ba? 10, 9, ganun? Opo, 10,000 ang chairman, yung mga miyembro ay 9,000. Dapat po kasi sa patakaran ay 6,000 at 5,000 lang. Kaya na po hindi tayo pumayag. Ginawa po natin 10,000, 9,000. Kinuha po namin yung lahat ng savings pa na meron tayo para lang mabigay natin sa mga guro natin. Sapagkat patandaan po natin, manual election po ito, katunying. Hindi po ito automated election. Ay, naku, maraming salamat po, Chairman, at pinadagdagan nyo pa pala. Sinimot nyo yung savings nyo, ha? Opo, at medyo nakatipid naman po sa ibang procurement. Dapat lang po yan katunying sapagkat alam niyo po na mas mahirap po ang manual na eleksyon sa automated sapagkat mano-mano pong binibilang. Iaabutin po ang mga guro matatapos ng alas 3 ang pagboto ngayong hapon. Saka po abutin tayo ng mga 10:30 hanggang 11 bago sila makapag-proclaim. Dahil remember, dalawa po ito SK at kasama po ang barangay na regular. Ito po bang stipend, yung allowance po o honorarium ng ating mga teachers
ay nabigay na o kailan po ito ibibigay? Yung una po, lahat po ng honorarium po, honoraria ng ating mga guro ay nasa kamay na ng ating lahat ng COMELEC. 100% po nabigay na po natin as of noong nakaraang Sabado pa. At yan po, nangangahulugan, anytime po pwede na mabigay basta po natapos ang kanilang Duty. serbisyo o trabaho. Hindi po natin pwede advance kasi po bawal po sa COA rules yung pag-advance talaga. Baka po kasi hindi mag-report. Pero po kasi yung pagkakataon bigyan hindi nag-report, napakahirap magpabalik. Sir Anthony, napakahirap magpabalik nung naibigay na. Opo. Gaano po karami ang mga pulis naman na magsisilbi? Ang balita natin may mga lugar na hindi po gustong magsilbi ng mga teachers. Ako, dito po sa Bangsamoro, 2,500 po ang hindi magsisilbi ng mga guro. For whatever reason, hindi naman po sila tinakot pero ayaw po nila magsilbi. Kaya po, hinanda po tayong 3,000 na mga PNP personnel para po maglingkod as electoral board members. Sa ibang parte po ng ating bansa, may mga nakahanda rin po tayo na mga personnel ng PNP na kung sakasakali, sila po ang maglilingkod as electoral board members. Oo. Ganon din po ba yun? Meron ding honoraria ang mga pulis o mga sundalo na aaktong Board of Election Inspectors? Meron po. At ang kanila pong honoraria ay yung pong tinatanggap din ng regular na mga electoral board members ng mga grupo. Ayun, okay. Sa monitoring po ninyo, Chairman, gaano na po kadami ang mga nagsiatras na mga kandidato at least bago po dumating tong araw na to, katulad nung nangyari dyan sa lalawigan ng Abra? Hindi pa ganun kadami po, pero sa Abra po, kung tutusin yung 284 na umatras o maaaring kakaiba, hindi po naman ganun kalaki. Kaya po yung nasa Abra kahapon, kasama ang ating kagalandaran na PNP natin, at talagang amin pong inalam kung talagang totoo bang tinatakot o anumang kadahilan. Hindi po, talaga lang umayaw dahil sa pakiusap ng mga nakatatanda nila. At alam niyo po, doon pala sa lugar na yun, lalo sa upland areas ng Abra, yung uso po pa yung mga talagang usapan, pagbigyan mo na lang muna ito, ikaw na muna ang tatakbo. So yun po ang dahilan kung bakit nag-withdraw. Mabuti ho kinlaro nyo yun, ha? Kasi ang marami pa rin po ang naniniwala na karahasan o pananakot ang dahilan kaya sila nagsiatrasan. Ay, hindi po. Talaga na-confirm po natin na andun po tayo kahapon, nagpa-command conference po tayo. Kasama na rin po yung mga teachers na naandun, yung electoral, yung mga DepEd. At talaga pong again, yung pong kanilang pag-withdraw ay dahil sa kagustuhan lang po nila. May mga na-disqualify na daw po pala kayo kahit hindi pa dumarating ang araw na ito? Opo, Sir Anthony, alam niyo po, kulang-kulang 100 po yung dinisqualify ng division at nag-issue rin po tayo ng suspension order ng proklamasyon sa mga may pending na kaso na umaabot po ng 245. So, ayan po yung ating babala at sinabi sa lahat na hindi po kami nagbibiro at seryoso po kami sa kampanyang ito. At yung po mga humahabol naman gustong mamili pa ng boto o namili ng boto, ay subukan po nila. Kung hindi man namin sila madi-disqualify, yung election offense naman po na 1 to 6 years imprisonment. Maniwala kayo, hanggang kaninang papunta po ako dito, ay may nagpapadala po sa akin ng mga video na mukhang may vote buying. Kaya lang sabi ko, hindi ko naman sure kung saan talaga ito may binabanggit yung mga barangay. Ayoko naman pong i-report na sa inyo. Pero iyayaman din lang po't nandidiyan kayo. Magbanggit na nga po kayo ng mga do's and don'ts dito po para sa ating mga kandidato, para sa kanilang supporters at pati na rin sa atin pong mga botante. Go ahead po, Chairman. Siyempre po, Sir Anthony, una po, siyempre, bawal na tayo mga kainan. Hanggang kahapon nga po, bawal mga kampanye. Pero at the same time po, bawal tayong mamimigay, magpapasakay ng mga botante. At yan po ay technically vote buying po yan. Huwag na po natin gawin, na-save po natin yung sarili natin ng 10 araw. Hindi po tayo nag-violate. Ngayon pa ba naman tayo mag-violate kung kailan hindi na po makakadagdag yan o makakabawas sa boto natin. Alam na po ng mga kababayan natin kung sino ang kanilang ihahalal o iboboto sa araw ng eleksyon na ito. And therefore po, iwasan na lang natin yung lalong-lalo na yung mga pananakot at lalong-lalo na yung mga irregularidad na ginagawa ng mga nakaraan. At alam niyo po, Sir Anthony, napaka-swerte naman natin dahil medyo
yung yung pinipredict nating pagpapadala sa makabagong pamamaraan, wala na po yung ganun ngayon. Wala po, as in, walang confirmed case ng vote buying via e-wallets, ganun? Ay wala po dahil siyempre kaugnayan natin dito ang Bangko Sentral at ang mismo mga GK Maya at mga iba pang platform at sila mismo ang magre-report sa atin ng mga ganyang klaseng irregularidad. Wala po at buti na lang po napaigting natin yung kampanya laban dyan. Opo. Okay, ano po ang gusto niyo sabihin sa ating pong mga botante, Mr. Chairman? Meron na lang silang nalalabing humigit kumulang 40 minutos bago magbukas ang ating mga polling precinct. Sir Anthony, alam niyo po, katunying napaka-importante ng araw na ito. Ilang beses tayong naunsyan ilang beses itong sana naman, pangkilikin natin ang bawat presinto, sana po pumunta tayo. Ito lang yung pagkakataon na papapakita natin, pantay-pantay tayo. Ang boto mo, ang boto ko, iisa. At ganyan po kahalaga yan para sa ating demokrasya. Last na lang, kayo po ba boboto? Ay, ito po, papunta na po ako ngayon sa Cavite. Ito po ako ngayon sa kagaling po sa Muntinlupa para po makaboto muna. Ayan, yan ang leadership by example. Binibigyan nyo kami ng ehemplo na kahit kayo busy ay boboto pa rin kayo at i-exercise ninyo ang inyong right to suffrage. Mr. Chairman, maraming salamat po. Salamat po. Salamat po, Katunying. Mabuhay po kayo. Kapartner nyo po ang DCRH. Kapag ka po meron kayong gustong ipabatid sa ating po mga kababayan, lalo na yung mga urgent, nandito lang po kami anytime. Salamat po. Katunying po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Chairman George Erwin Garcia ng Comelec. Desisyon 2023 Special Coverage. Yon. Chairman, salamat ha. Tamo naman, no? Sakalam tayo kay Chairman kahit super busy, pinagbigyan tayo. Pero doon po sa mga kababayan natin na mga senior citizen, mga PWD na nagpuntahan po doon sa Muntinlupa, gusto ko lang kayong i-congratulate, pati sa Naga. Pilot po ito para po sa early voting ng mga PW at may mga kapansanan, pati mga buntis. Hindi nagbubuntis-buntisan lang ha. Mother, may kilala ka bang nagbubuntis-buntisan lang? At mga senior citizen, gusto lang po namin sabihin congratulations dahil sa ito pong ginawa ninyo sa pilot test na to. Ika nga, parang pilot program na ito ng Comelec para sa inyo. Kung po yan isang malaking ebidensya na po na pwedeng gamitin ng Comelec sa kanilang hihilingin batas. Kailangan pala ng batas yan. Batas upang sa buong bansa, sa susunod na halalan, pagka matatanda, unang pabotohin sapagkat ang matatanda ay maagang gumising. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. ACS Balita, susunod na. Oras po natin, 6:21. This time check. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Lunes, araw ng halalang pambarangay at sanggunian kabataan, October 30, 2023. Sa ulo ng ating ACS Balita, NBI Coast Guard Academies DSWD Facility itatayo sa Bicol Region. Seguridad para sa pagdaraos ng barangay at SK elections. Nakalatag na automated election sa arangkada sa 3 voting precincts sa Quezon City at Cavite. Presyo ng bulaklak nagsimula ng tumaas. Total ban sa TikTok sa Pilipinas ikinakasa. Nigerian national arestado matapos ihulog sa
15th floor na kondo sa Muntinlupa ang kanyang girlfriend. Girlfriend. Girlfriend ba niya yun? Pambira. 20 anyos lang. Sus Mariano Kaindo. Asan ba yung Nigeria na yan? Malaking tao yan, di ba? Yuel, ikaw na nga bahala dyan. Naga City, naglaan ng 200,000 reward sa magbibigay ng impormasyon hinggil sa vote buying. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. pasadahan na natin ang ating mga masisipag na RH reporters. Desisyon 2023 Special Coverage Barangay and SK Elections Special Coverage. Unahin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Bicol. Meron pong dagdag pwersa ng PNP at militar sa Libon Albay matapos ipailalim sa COMELEC control. RH18, Ruel Saldico. Kamin Ruel. Anthony, dito sa bayan ng Libon sa lalawigan ng Albay na kung saan ay under ito ng COMELEC control ang bayan ng Libon dahil nga susunod-sunod na nangyaring patayan nung nakaraang bago ang barangay at eleksyon yung kampanya ng mga kandidato sa pagkabarangay. At kasama natin ngayon si Police Brigadier General Luis Raimundo Ubinque, ang Regional Director ng PNP sa Bicol, at kasama din niya si Police Colonel Fernando Cunanan ng Provincial Director naman ng PNP Albay at ang COMELEC Officer naman ng Libon Albay. Sir, kumusta? Kahapon, kayo po nagkaroon po ng curfew at sa ngayon po, yung paglatag ng ating mga kasamahan sa mga tropa ng PNP at sanitors naman ng COMELEC. Kumusta sir sa Albay ngayon? Tama ka dyan, kasamang Ruel. At bago ko sagutin ang iyong katanungan, ayahan mo muna akong batiin ng isang marhay nga aga sa Indogabos, sa inyong mga libo-libo or milyon-milyon na taga-subaybay sa inyong istasyon. Yes, tama ka dyan, kasamang Ruel, kasamang Anthony. Andito po tayo ngayon sa Libon at kahapon nag-final coordinating conference kami. In-audit namin lahat ang troops deployment at dito sa Libon dahil po katangi-tangi ang bayan ng Libon. Ang katangi-tanging munisipalidad or bayan na nailagay sa under COMELEC control. So kahapon kasama namin ang mga opisyalis ng COMELEC, si Ma'am Macrin at si Ma'am Bubunaw at tinignan namin lahat ang mga dapat isagawa based on the parameter na ang isang lugar ay nailagay sa under COMELEC control. Unang-una dyan ay yung pagtatalaga ng karampatang pwersa ng ating mga law enforcement agencies at yung isa pa ay yung pagtatalaga ng 24 hours checkpoint the day before on the day of the election para sa ating mga seguridad ng ating mga botante. Apo. Anthony, may tanong kayo kay General Ubinque. So General, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagbabantay nyo sa halalan natin. Well, ang tanong ko lang, ba't sa dinami-dami ng bayan sa buong Bicol, ito lang Libon Albay pala ang may problema. Kumusta po ba ngayon dyan? Kasamang Anthony, as early as kahapon ng umaga, andito na kami at dito na rin ako nagkalibas ng kagabi. Ang dahilan po kasi ay bago pa lang magkaroon ng filing ng candidacy para sa election, may mga reported incident na dito sa bayan ng Libon. Mm-hmm. And so with this, naglipay yung situation lalo na nung on the day of the bago magkaroon ng election period, nasundan ulit ito ng ibang karahasan na hindi dapat mangyari tulad halimbawa ng pagpatay ng isang lumalaban na kapitan. So with this, naging proactive ang ating provincial government ng Albay at napagkaisahan ng ating mga COMELEC na ito i-recommend to be under COMELEC control upang sa ganun at that early ay
makontain na ang pag-escalate ng mga gawain na hindi dapat mangyari sa araw ng halalan tulad ng araw na ito. Pagka po ba sinabing COMELEC control, as in lahat ng madadaanan natin na papunta sa presinto, may mga pulis diyan, may mga sundalo diyan? Ganito yan, kasamang Anthony. Pinaigting lang natin yung seguridad ng ating mga kababayan dito sa Libon. Tulad halimbawa ng paglalagay ng mga round the clock or 24 hours na checkpoint. At isa sa mga binigyan namin ng emphasis kahapon ng aming final coordinating conference ay yung assurance na talagang bawat presinto voting center ay mayroong nakatalagang 2 pulis. At over and above dyan, meron pa rin kami nakatalagang QRT, yung Quick Reaction Team na tinatawag, so that if and when may hindi dapat mangyari ay hindi na aalis yung 2 pulis doon sa presinto. Meron tayong nakatalaga na magre-react sa mga incident na mapapansin or mangyayari. Yes sir, hindi na namin kaya abalahin. Maraming salamat po, General RD Ubingke, mabuhay po kayo. Thank you very much, kasamang Anthony. Okay. Anthony, yan si Police Brigadier General Visrimundo Ubingke mula dito sa municipal building ng Libon, Albay. Ito ang DZRH, kaunahan sa Pilipinas, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa tagabalita, tuloy-tuloy ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023. Punta naman natin si RH8 Christian Manyo. Ito po yung early voting na binanggit kanina ni Chairman George Garcia. Puntahan nga natin si Christian. Kumusta ba ang sitwasyon dyan sa Muntinlupa? Christian Manyo, RH8. Come in, Christian. Anthony, ginatuwa ng ilang PWD o person with disabilities sa pumila para sa barangay at SK elections ang pilot testing ng early voting sa Muntinlupa City na nagsimula nga kaninang alas 5 ng madaling araw at tatagal hanggang alas 7 ng umaga na eksklusibo sa vulnerable sector o mga PWD, senior citizens at 6 na buwang buntis at pataas. Ayon sa isa sa mga PWD na si Nanay Christy, pabor ito sa kanila dahil makakaiwas sila sa init at siksikan sa regular na oras ng botohan. Lalo na anya ay karamihan sa mga PWD at senior ay may iniinda ng karamdaman habang ang mga buntis naman ay hirap ng maglakad. Kaya naman umaasa umano sila na tuluyan ng ipatupad ang early voting sa mga susunod na eleksyon. Narito, Anthony, ang bahagi ng pahayag ng PWD na si Nanay Christy. Yes sir, kasi sa totoo lang sir, napakalaking tulong po para sa mga PWD at saka senior citizen po gawa ng pagdarating po kasi ng halimbawa alas 7 na darating ang mga PWD, ang haba-haba na po ng pila. Siyempre po may mga PWD at senior citizen na talagang hirap. Ito po ay malaking tulong dahil unang-una po iwas dun sa sobrang init. Lalo't may mga high blood, may mga sakit na diabetes, hindi pwede sila yung ma-expose sa sobrang init at dami ng tao, nasiksikan. So para sa inyo, Nanay, maganda gawin na to sa buong bansa? Yes sir, yes sir. Malaking tulong po talaga to para sa mga PWD at senior. Salamat, Nanay. Saka Christian malamig ano, malamig-lamig pa, hindi ka Saka wala silang kalaban sa pila at walang kahagaw. At samantala, bukod sa Muntinlupa, Anthony, dito sa Metro Manila, ginaganap din ang pilot testing ng early voting sa Naga City sa Camarines Sur. Habang nilinaw naman ni COMELEC Chairperson George Garcia kanina na ang mga senior PWD maging ang mga buntis na di makakaboto sa early voting ay pwede pa rin makaboto ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa kanilang mga presinto. Para sa Desisyon 2023, ako si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023 Special Coverage. Punta naman natin si RH52 Edniel Parosa na nagbabantay sa isa pang pilot at mall voting area na para naman po sa ito'y first time? First time din ba to? Sa mall ang botohan? Sige nga, alamin nga natin kung first time may botohan sa mall. Baka mag-shopping lang si Edniel dyan. Marami pa namang bonus na nakuha to si Edniel. Meron na ba?
RH52, Edniel Parosa, saan yung mall na pinuntahan mo, Edniel? Katonying, ikay binuking mo naman ako eh. Kaya nga tayo nagpunta rito dahil maaga na binigay yung allowance. Sabi ko na nga, be. Oo, halos 500 botante Katonying yung nakatakdang buminyag sa isa sa mga pilot area ng mall voting para nga sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. In particular, dito yan sa Barangay de la Paz sa Pasig City. Ayon dito sa pamunuan ng Robinsons Metro East, nakatakdang maghalal ng mga opisyal ng Pambarangay at Sangguniang Kabataan ang may 461 ang mga registered voters ngayong araw. Ayon sa local election officers, galing ang mga ito sa Class 2 Precinct 26 na binubuo ng precinct numbers 0599A, 0600A at 0600B. Maliban doon sa convenience, dala ng lugar at air conditioning syempre, wala namang naiiba sa proseso ng pagboto kung saan may mga board ng listahan ng mga botante, may waiting area, may registration syempre, at mismong yung voting booth. Pero kaiba sa ilang mga eskwelahan na Katonying, dito sa mall site, tayuan yung pagboto. Bagamat kagaya sa iba, syempre, may privacy pa rin naman yung kanilang mga booth. Narito rin, Anthony, yung tauhan ng mga LESPO, Bureau of Fire Protection at Pasig City Hall para magbantay sa pamamagitan ng kanilang mga sari-sariling help desk. Ang kinagandahan pa ng mall voting, Anthony, ayon kay Mall Operations Manager Peter Balagtas, maaga ring magbubukas ngayon ang maraming kainan at ilang shops ng pasyalan mula sa normal na alas 10 ng umaga na opening. At siyang tunay, Anthony, nakita natin ngayon nagbubukas na yung Robinson Supermarket, Yeah. yung mga campaign at yung may mga kumbaga may area dito na pagkain na lang talaga yung ititinda. At instead of 10 a.m. na bukas, mamaya kasabay ng pag-arangkada ng boto na alas 7 na umaga, Bukas na. magbubukas din. Yung mga stalls dito sa Robinsons Metro East. Isa lamang to doon sa maraming areas na tama ka, first time gagawin sa kasaysayan ng halalan, lalo na sa pangalan ng Pambarangay. Dito yan sa taong ito ng 2023, nakikita ko nagsisimula ng magpapasok ng mga poll watchers at workers, itong mga COMELEC dito. At maya-maya, papasukin na rin siyempre yung mga priority gaya ng senior citizen, mga buntis at PWDs para magsimulang bumoto dito sa Barangay de la Paz, sakop yan ng Pasig City. Live pa rin mula rito sa Eastern Metro Manila para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH Decision 2023. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Decision 2023 Special Coverage. 6:40 na ng umaga. Susunod! Tito Boy! Tito Boy. Meron palang ilang senior citizen, akala pati dun sa ibang mga polling precincts, maaga din. Kaaga tuloy nagpunta ng ibang mga senior citizen. Oy, nanang, tatang, dalawa lang, sa Muntinlupa, sa Kasanaga, sa pilot program pa lang ito ng COMELEC. Abangan nyo kung saan nagkamali ang matatanda. Saan ba sila nagkamali? Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:41 ng umaga. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero?
today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Desisyon 2023. Balikan po natin ang ating mga RH reporters na nagbabantay kaugnay po ng halalang pambarangay at sangguniang kabataan ngayong araw na ito. Marami po ang excited, maaga pa lang ay nasa mga polling precincts na kagaya ng ilang senior citizen na nagkamali ng akala. Akala nila pati sa kanila maaga ang botohan pag senior citizen. At tulad ng pinuntahan ng ating RH reporter sa isang voting precinct sa Tondo, Maynila. Naku po, patay tayo dyan. Kawawa naman si Nanang. Alamin nga natin ang detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pamela 1 o Pamela 2? Pamela 1? Ano ka ba? Pamela 1 o Pamela 2? Pamela. Kataning, good morning. Nandito Good ako morning. ngayon sa Felipe Calderon Elementary School dito sa Limay Hermosa sa Tondo, Manila. At ilang senior citizens na, ako siguro may mga 4 na yung nakausap natin kanina, no? Na nagre-reklamo dahil hindi raw sila nasabihan na hindi naman pala kasali yung Tondo, Manila dun sa early voting hours. Nanaga lang at saka Muntinlupa City. Kanina nga nakausap natin, no, si Nanay Brenda Borbolia, 75 years old. Malapit lang naman daw siya dito sa voting precinct dito nga sa kinaroroonan natin. Nasa may bandang korehidor daw siya dito sa Tondo, Manila. Pero pagdating niya, no, wala pang alas 6 na dito na siya sa voting precinct. May walker pa siyang kasama. Ito, katunying kasama natin ngayon, si Nanay Brenda. Nay, kay sa DZRH, ano po yung naging karanasan nyo, Nay? Saan niyo po nakuha yung information na 5 o'clock yung start ng voting hours? Sinet lang sa akin kagabi ng anak ko. Nakuha naman niya to doon sa nakapost sa kay Sherman sa 198. Paalala lang sa akin, baka daw ako mahuli. Ay alas 5 pa lang, malis na ako ng bahay. Pagdating ko rito, fake pala yun. Nakausap nga kita. Nako. Si Pamela 1 po yan. Si Pamela 1 po yan, Nanay Brenda. Tapos, katunying actually sinend ko nga sa sa DZRH TV Tech yung picture nung na-receive na picture ni Nanay. Nakalagay doon, malinaw na nakalagay 5 to 7 early voting hours pero hindi naka-indicate na Naga at saka Muntinlupa lang. Kaya akala ni Nanay kasama buong bansa. Oo. Saan daw galing yan? Sa anak niya, ganon? Ako naririnig. Galing daw to katunying dun sa anak niya. Pero yung ibang senior citizens na nakausap natin kanina, galing daw sa ilang official ng kanilang barangay mismo. Nako po. Parang doon daw nila nakuha yung information na 5 o'clock pa lang start na. Kaya yung kaninang nakausap natin, umalis na nga lang dahil napagod na rin. Napagod, kawawa naman. 5 o'clock pa lang nandito na siya sa eskwelahan, Katunying. Kawawa naman. Pero si Nanay, dapat siya unang bumoto dyan, ha? Nanay Brenda, narinig niyo po ako? Yes, Katunying. Naririnig niyo si Katunying. Mahina. Mahina. Wag niyo nang, ikaw na lang magtanong. Nanay Brenda, narinig niyo po ako? Hello, Katunying. Good morning po. Ay, magandang umaga po. Pagpasensyahan nyo na yung mga nagkakalat ng maling balita na yan. Ang kagandahan naman, nandyan po kayo. Nandyan po kayo ng maaga-maaga. Dapat una kayo sa pila ngayon. Oo nga Ito, naghihintay pa kami. Nakalinya pa kami. Tawag po. Oo. Kumusta naman po ba ang kalusugan nyo? Opo, bakit ba kayo boboto pa? Bakit ba ganun? Hindi
responsable man ng COMELEC, hindi nila ginagawang accurate kung anong lugar effective yun. Para hindi nalilito ang mga tao. Pero nanay, mawalang galang po. Hindi po. Andiyan ka pa? Opo, hindi po COMELEC ang may pagkasalanan Atuning. Hindi tayo marinig ni nanay. Hindi tayo marinig ni nanay. Pamela, ikaw na lang magsabi. Hindi kami magkakarinigan. Hindi kami magkarinigan. Ay, narinig na kita. Ay, naririnig nyo na ako ngayon. Hindi po COMELEC. Wag na kayong magalit sa COMELEC. Hindi po COMELEC ang may sabi nun. Opo. Ang COMELEC po ay malinaw po ang sinabi ng COMELEC na ang meron lang early voting para senior at PWD ay sa Muntinlupa City at Naga City. Opo, maliwanag na maliwanag po. Kasi advisory na yun. Ewan ko sa inyo. Sino nagsabi sa inyo nun? Sabihin nyo sa anak nyo, huwag mo nga ako sinasabihan ng hindi. Yun hindi sigurado. Sabihin mo sa anak po ninyo. Opo. Anyway po, nanay, natutuwa naman ako kahit po kayo 75 years old na, boboto po kayo. Opo. Mag-ingat po kayo, nanay. Okay naman kayo. Okay naman ang health ninyo. Okay naman. Maraming salamat, Katuning. Opo, maraming salamat po, nanay. Pamela. Pamela. Tanggalin ko na? Opo, tanggalin nyo na. Ayan, Pamela. Ayan, Katuning. Yes, Katuning, nakausap si Nanay Brenda. Yung ibang, katulad yung nabanggit ko nga kanina, mga nagsialisa na yung ibang senior citizen dahil na siguro nabagot na rin at saka medyo nag-iinit na rin yung kanilang ulo dahil wala namang nagpaalam sa kanila na sa Naga at sa Muntinlupa lang yung early voting hours para sa PWD at saka senior citizen. Siguro, Pamela, bigyan na rin natin ng samantalahin na natin ng pagkakataon dun sa ilan nating mga kababayan na napakahilig ba magpakalat ng maling impormasyon. Tulad niyan, matanda pa biniktima nila. Imbis na napahaba kahit pa paano tulog ginising-gising nila na maaga para magpunta dyan sa presinto. Kinakabahan pa, baka pag lumampas siguro na alas 7, hindi na sila makakaboto, di ba? Baka yun ang naiisip na iba niya, 5 to 7 lang kami. Kaya yung kung sino man ang nagpakalat niya ng maling impormasyon na dinampot naman ng anak ni Nanay Brenda, sila may Brenda. Yung picture na sinend ko nga, Katuning, actually, parehong picture din yun na na-receive ng mga ibang kupang nakausap yung senior citizen. Isang litrato na actually yung na-receive nila. May nagpakalat nga. Sigurado may nagpakalat yan. Anyway, Pamela, may mga nagtatanong, may nagme-message sa akin dito, ba't ba ikaw ay naka-face mask? May mga required ba face mask dyan pag reporter? Choice lang. Choice. Choice. Sige. Okay, thank you, Pam. Alright, yan muna ang latest mula rito sa Tondo, Manila para sa desisyon 2023 coverage. Ako si Pamela Adriano, tuloy-tuloy sa mga balita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo. Desisyon 2023 Special Coverage. Marami pa tayong mga reports mula sa ating mga RH reporters. RH5, standby. RH19, Jun Di Makutak, standby. RH29, Boy Gonzales, kayo ang bida ngayon sapagkat kayo ang maghahatid ng tama, wastong balita para sa ating mga kababayan. Oras po natin, 6:57 ng umaga, naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH Katapat.
7:03 ng umaga. Nagpapatuloy po ang ating special coverage ng barangay at SK elections. Desisyon 2023. Kasama pa rin po natin ang masisipag nating RH reporters para po sa ating mga kababayan na ngayon po ay magtutungo o kaya nandiyan na sa mga presinto. Mga polling precincts, hindi po yun yung sa presinto na kayo magpaliwanag. Iba po yun. Pulis po makikita nyo doon. Kaya dito, mga teachers po ang makikita nyo po dyan. Pero nakalulungkot dahil kahit sinasabi po ng COMELEC na bawal ang vote buying at labag po naman yan sa batas, naniniwala ba kayo na hanggang ngayon tigmak pa din ng mga reports? Siyempre, mga aligasyon lang po ito. Kala ka naman bumili ka ng boto, papakita mo pa sa video. Hanggang 50 pesos pala na bebenta na boto ngayon. Anak ng baka, oh. Ba't yun na ibebenta? 50 pesos ang boto nyo. Mga tinamaan kayo magaling. 100 piso. Ano mabibili nyo dun sa 50, 100 piso? 2 kilong bigas, 100 piso. Anak ng baka. Kung kaya nyo ibenta ng 50 pesos, 100 piso boto nyo, huwag kayong magre-reklamo sa amin. Mga tinamaan kayo ng magaling. Kung makareklamo kayo wagas, tapos bebenta nyo yung boto niya 50, anak ng bakang dalaga. Nakakagalit kayo, ha. Ay, nako. Batiin natin ang ating mga masisipag na mga botante na ngayon po kahit matatanda na ay nagpupunta na po sa kanilang mga presinto. Lalong excited yung mga first time voters. Alamin nga natin ang sitwasyon sa kinaroroonan ni RH5 Val Gonzales sa Quezon City. RH5 Val Gonzales, come in, Val! Anthony, dito sa aking kinaroroonan, dito sa aking likuran ay tinutumog itong COMELEC precinct finder. Ito yung dinutumog ngayon dito sa Pasong Tamo Elementary School. Itong Pasong Tamo Elementary School, Anthony, ay isa sa 3 pilot testing center para sa BSKE automated election. Kanina ay mayroong isang nanay na walang pangalan dito sa COMELEC precinct finder. At ito'y nasolusyonan na rin dahil kalaunan ay natukoy din magkakahiwalay itong nanay at yung kanyang mga anak dun sa kanilang mga polling precinct dito sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. 66,000 ang total number ng mga botante na magboboto ngayon. Magkakas ng kanilang iboboto dito sa pilot testing center ng BSKE automated election. 77 mga polling precinct itong nandito ngayon sa loob nitong Pasong Tamo Elementary School. At kung makikita mo, Anthony, dito sa aking likuran, mayroong may mga tauhan itong may volunteer itong COMELEC voters finder, itong mga tauhan ng PPCRB, at sila yung nagtuturo kung saan dito sa loob ng eskwelahan ng Pasong Tamo Elementary School naroon yung polling precinct ng bawat isang mga botante matapos na makita yung kanilang pangalan doon sa computer na dala-dala ng COMELEC dito sa lugar na ito. Ay dito naman sila pupunta para hanapin kung saan yung kanilang polling precinct. Maaga pa lamang kanina, Anthony, alas 4 ay bukas na para sa mga election board of canvassers itong Pasong Tamo Elementary School. At dakong alas 6 nang binuksan na ang gate nitong Pasong Tamo Elementary School para naman doon sa mga boboto. At alas 3 ng hapon ay dito sa aking kaliwa, dito magkakaroon ng bilangan para dun sa kung sino-sino yung mananalo dito sa barangay at SK election ay sinasagawa dito sa pilot testing center para sa automated election dito sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Sa ngayon ay patuloy na nandito sa may pinakaharapan yung mga tauhan ng Quezon City Police District. Nandito rin yung emergency response team wala naman sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para tumugon doon sa mga pangangailangang medical ng mga botante. Itong nandito sa aking harapan ay ilan sa mga senior citizen
na boboto ngayong umaga para sa barangay at SK elections. Mula rito sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City, para sa desisyon 2023. Ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023. June Di Makutak, standby. Ikaw na susunod. Take it away. Special coverage. Si Pangulong Bongbong Marcos ba ay bumoboto din? Busy yung presidente. Dapat din na bumoboto ng barangay, sabi siguro na iba. Kaya alamin natin kay RH14 Let Narciso kung nasa ng Pangulo at kung bumoboto rin ba ang Pangulo. RH14 Let Narciso, come in Let! Tapos lang natin yun. Aba? Oo, tapos lang. Katatapos lang bumoto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maaga kasing bumoto ang presidente. Alas 7:07 ngayong umaga nang dumating ang Pangulo sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte. At pagkatapos nga lang ng ilang minuto, agad itong natapos bumoto. May bit-bit kasi na listahan ng mga iboboto si presidente. Ayan, nauna niya nang sinabi na walang special treatment. Ordinaryong mamamayan lang siya sa pagboto niyang ito sa barangay elections. Pero tiniyak pa rin naman ng pamunuan ng pamahalaan ang seguridad sa lugar. Nakaasul na polo si presidente ng bumoto kanina. Dun sa kanilang barangay, dun sa Mariano Memorial Elementary School, nasa 600,000 ang mga botante dyan at isa nga dyan si Pangulong Marcos. Yung parang nakapila, parang pumila siya dun sa kwan, ano? Nung pagkatapos niya bumoto, nakapila siya dun sa Mamang Kalbo, no? Nung bibigay na siya nung kanyang balota. Parang ordinaryo lang na mamamayan. Maganda kasi maaga siya, so wala pang masyadong tao, kaya siguro inagahan rin ng presidente. Yung kanyang pinagbotohan, precinct number 0036A, cluster number 0036A, dyan sa Mariano Marcos Elementary School, Lacub, Batac City, Ilocos Norte. Yun ang maganda, ha. Tip din natin sa mga kababayan nating boboto, ha. Dapat ay may listahan na ng iboboto para hindi ka nagtatagal dun sa presinto, no? Oo. Si Presidente kanya parang mga 5 minuto lang talaga kasi pag upo niya, hawak niya na yung balota, nilabas niya na yung kanyang kodigo, tapos simulat at ayan, natapos nga kaagad. Nilagyan din ba siya ng incredible ink? Oo, indelible. Incredible ink daw eh. Yung iba hindi na raw tatanggal kahit 10 araw na eh. Incredible eh. So ito, indelible ink ay nagpapatak din ng Pangulo. Oo. Ayan, lahat yung ibang kapamilya niya, si First Lady, saka yung mga anak. Wala pa ang ibang kapamilya niya eh. Si Pangulo lang yung bumoto ngayon ng ganito kaaga, alas 7 ng umaga. Yes, ma'am. Para sa desisyon 2023 coverage, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Yan ang bed.
Gaganahan si Jun Di Makutak dito dahil ang eleksyon daw po sa dalawang barangay na may sinunog na classroom sa Maguindanao ay tuloy na tuloy. RH19 Jun Di Makutak, coming June! Tama ka, Katoning. Tuloy na tuloy ang barangay LSK election sa mga barangays na may sinunog na classroom sa mga bayan ng Barira at Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Sa pahayag mula kay Dalican COMELEC Election Officer Jerry Lala, plano nilang sa isang tent na boboto ang mga tao sa sinunog na polling precinct sa Dalican Elementary School. Matuloy lang ang botohan ngayong araw. Habang sa Barira Elementary School naman, nakadeploy na sa loob at labas ng polling precincts ang Philippine Marines at may augmentation forces pa mula sa PNP SAF. Sa pahayag naman mula kay PROBA Regional Director Police Brigadier General Alan Nobleza, ginagawa nila ng agarang paraan para lamang hindi magkaroon ng failure of election sa kanilang AUR. Meron na rin umano silang inibitahan bilang persons of interest mula sa magkalabang kandidato kaugnay sa panununog ng classrooms itong Sabado. Sa Dalican Elementary School, 2 classrooms lang ang nasunog at sa Dumirimbang Elementary School sa Barira naman, 5 classrooms ang nasunog. At bago-bago lamang ito, Katonying, 55 minutes ago, may mga putukan ng baril sa poblasyon Dalican sa bayan ng Dato Udin Sinsuat ang narinig. At patuloy pa natin kinukumpirma kung manoy may isang patay na sanihin ang putukang ito ngayong umaga sa poblasyon Dalican, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Habang ito mga tao ay patungo na nga sa polling precincts, ang iba'y nahintakutan dahil dito sa maputukang narinig. Nakahanda naman ang mga hahaliling Police Electoral Board sa BARM region at meron ng 1,200 school teachers ang nag-back out na kinumpirma mismo ni PROBA Regional Director General Alan Nobleza. At wala naman daw Gano karami yung umatras na teacher dyan? 1,200 yung number na nilahad ni PROBA Regional Director Alan Nobleza. Ano raw ang pangunahing dahilan ng mga teacher? Marahil ay nahintakutan at may mga pumitigil ditong mga kandidato. Ito yung ilan lamang sa mga ground na sinasabing pag-back out itong 1,200 school teachers na ito. Subalit, ang magandang balita rito, may nakahanda ng mga pulis rito, Katonying, na hahalili, na dumaan din sa training ng COMELEC. So, sila ay nasa mga polling precincts na sa buong rehiyon ng BARM at ang iba rito ay dito sa 1,200 ay sila na yung hahalili ngayon bilang mga electoral board sa mga itong polling precincts na may mga na-back out na mga school teachers. Yes, sir. Katonying, ang ating patuloy na mga updates para sa desisyon 2023 coverage RH19. Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Standby lang, 29 Boy Gonzales at ang iyong tiyuhin na si Romy Gonzales. Puro Gonzales to. Si Bal Gonzales. At tapos na pala si Bal Gonzales. Standby lang, kayo na ang susunod. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 21 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay araw ng Lunes at 30 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, long overdue barangay at SK elections umarangkada na. Pangulong Bongbong Marcos nakaboto na. Approval rating at trust rating ni na Pangulong Marcos at VP Sara bumaba sa third quarter survey ng Okta Research.
Presyo ng diesel at kerosene may rollback. Gasolina tataas naman bukas. TikTok tuluyan ng ibaban sa Pilipinas pagka daw napatunayang ginagamit sa pang-espiya ng China. 2 kanoon na sex offenders hindi pinapasok sa bansa. 5 Pinay naman na biktima ng human trafficking pinigil na makaalis patungong Thailand. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang nagsimula na pong dumagsa ang mga botante sa mga polling center ngayong eleksyong pambarangay at sangguniang kabataan. Sa Pasong Tamo sa Quezon City, nagsimula ng maghanapan kung saan polling precinct boboto ang mga senior citizen at mga first-time voter. Sa Tondo, Maynila, maagang nagpunta ang ilang senior sa isang voting precinct sa pag-aakalang kasama sila sa may early voting. Gayun din ang mga PWD at mga buntes. Sa Muntinlupa naman at Nagalang umarangkada ang pilot test ng early BSKE voting hours para sa mga katulad nilang vulnerable sector na nagsimula kaninang alas 5 ng umaga. Puntahan natin ang kinaroroonan ni RH29 Boy Gonzales kung saan dumagsa na raw ang mga botante. Saan yan? RH29 Boy Gonzales, come in boy! Anthony, maagang dumagsa ang ilang mga botante dito sa Presidente Corazon Aquino High School at sa Senador Benigno Aquino Jr. Elementary School sa Paseco Compound, Port Area, Manila. Ilan sa kanila alas 4 pa ng madaling araw bumila, bagamat alas 7 pa ang bukas ng presinto. Aabot naman sa 43,853 ang inaasang boboto dito sa dalawang paaralan sa Paseco. Nabatid na nasa 71 presinto ang inilaan ng Comelec 31 sa President Corazon Aquino High School, habang 6 na po naman sa Senador Benigno Aquino Jr. Elementary. Sa nabanggit na bilang ng botante, 32,623 ang boboto para sa barangay election at habang 11,230 sa sangguniang kabataan. Bagamat hindi kasama sa itinutupan na early voting system, binigyan naman ng prioridad ang mga senior citizens, PWDs at mga buntis. Sinabi naman ni Maria Josepina Bueno Luna na ang principal ng Corazon Aquino High School, 100% na silang handa at tinasahan ang lahat ng residente boboto, kaya posibleng abuti sila hanggang mamayang gabi. Mas hihigpitan naman ng Manila Police District ang pagbabantay dahil mga miyembro ng NPD, katuwang mga force multipliers ay nakabantay sa iba't ibang mga polling precinct. Para sa Decision 2023 coverage, ako si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Decision 2023. Puntahan naman natin ang kinaroroonan ng tsuhin ni Boy Gonzales, si RH41 Romy Gonzales. Ano? Tatay ba? Na nagtungo pa sa Bangged Abra. 41 Romy Gonzales. Come in, Romy! Good morning! Nasa harap tayo ngayon ng Bangged North Elementary School. Diyan harap lang yung gate po ng Kapitolyo dito sa kabisera ng Bangged. At talaga namang mula pa kanina ay dagsaan na yung mga kababayan po natin na boboto ngayong araw na ito para sa barangay at sa SK election. At so far, ayon kay Abra Provincial Election Supervisor Attorney Rachel Belmes, 100% na kumpleto na-deliver na lahat ng mga documents at paraphernalia, lahat ng mga security at mga teachers na magsaserve ngayong araw na ito
ay nandun na sa mga polling areas because sa Abra, merong 185,115 na mga butante. Ang SK ay 67,162. 280 voting centers. Kaya lang, ang latest update kahapon ay meron 292 na nag-withdraw ng kanilang candidacy as of 12 noon kahapon. 63 ang punong barangay, 101 sangguniang pahing kagawad, 31 SK chairperson, at 77 SK member. Napakarami ang nag-withdraw. Subalit, ito, mainit-init pa, no? Galing sa Tinag-Abra, isa namang post candidate para sa punong barangay sa Lanek, Tinag-Abra, na si Jeffrey G. Tingday, ay isinugod na walang malay sa isang pagamutan ngayon dito sa Bangged kaninang alas 6:45 ng umaga, at ito ay inatake sa puso. Nako. Oo. Kumusta? Kumusta daw? Sabi naman unconscious lang naman. Oo. Nasa pagamutan dito sa Bangged ngayon. Ito yung barangay chairman? Oo. Paano kung unopposed yan? Anong magiging sitwasyon? Ano ba umatras siya? Sabi dito, cannot be substituted unless death is declared before 12 noon today. Hindi pwedeng palitan, not unless death is declared before 12 noon. Okay. Okay. Anyway, Rinawa ay maging okay lang siya. Mamaya 30, kanina sa Ilocos Norte, gumoto ang ating kagalang-galang na Pangulo. Yung legal president, babantayan naman natin dito sa Bangged East. Sa Bangged East. Andiyan na ba si ES sa Bangged? Magkasama kami kagabi. Ganun? Sa bahay, sa Central Loob. So 8:30, pupuntahan ko ng Bangged East. Boboto si Executive Secretary Lucas Bertamin at ang kanilang pamilya. Mula dito sa kabisera ng Bangged, sa lalawigan ng Abra, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Romy Gonzales. Kita nyo naman kami. Luzon at Mindanao, Visayas na lang wala. Wala tayong update sa Visayas, ha? Wala bang mainit ang ulo doon? Magtawag ka nga sa Visayas, UL, para naman makapagyabang ako dito. Luzon, Visayas at hindi, meron na pala. Nag-report kanina si Val Gonzales sa Pasunta mo, malapit sa Visayas yun eh. Visayas Avenue nga lang. Susunod! Dito boy! RH28 Raymond Dadpa, standby ka na. 23 Edwin Duque. Pupuntahan din namin ang iyong katropa dyan, mga katropa ni Andres Bonifacio Elementary School. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:31 ng umaga. This time check is Unahing Balita. This is 2023 DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Puntahan na natin ang kinaroroonan ni RH29 Raymond Dadpaas. Sa ating special coverage ng barangay at SK Elections, nandun siya sa Tinabunan Elementary School. Buti na lang inabutan mo pa, 28. Tinabunan na pala yan. RH28 Raymond Dadpaas. Come in, Raymond! Karamihan ng mga ating napungaran sa Tinabunan Elementary School, ito yung barangay, sakop ito ng barangay Pag-asa sa Imus, Cavite, ay mga senior citizen na ang gusto ay mauna sa pagboto. Siyempre kasabay nilang nakaporma dito yung mga watchers ng mga kandidato dahil halos lahat ng barangay sa sakop ng Pag-asa 1, 2, 3 ay may mga magkakalaban sa iba't ibang partido sa barangay at kiriping sa sangguniang kabataan election. Ang so far so good dahil wala naman tayong narinig pang mga reklamo
habang sa labas may mga tawan ng pulisya na nakabantay at meron din help desk na itinayo ang PPCRV para tumulong sa mga botante, lalong-lalo na yung mga naghahanap ng kanilang mga pangalan sa mga listahan. Sa ngayon ay maayos pa patay doon sa information nating nakalap mula sa Cavite Provincial Police Office ang pagbubukas ng mga presinto ngayong umaga sa halalan sa barangay at SK Yung mga precinct finder 28, Raymond, ay hindi mabisa sa mga kababayan natin? Merong precinct finder yung COMELEC na yung website, ano? Meron din, kaya lang alam mo naman yung problema dito, yung tinatanong ko sa mga ito, yung mga senior natin medyo hindi techy. Umaasa pa rin sa alalay ng kanilang mga apo, mga anak. Kaya yun, mas gugustuhin pa rin nilang pumunta dito. Mano talaga, nga, ano? Oo. Iba-iba pa rin talaga yung gusto nilang makita yung mga pangalan nila dito, mga nakasabit sa pintuan ng mga kanilang mga polling precinct katunying na siyang kanilang ginagawa. At talagang nalamnam natin ito maagap dahil medyo pag ang dahilan nila kailangan maaga dahil nga ayaw nila may pagsiksikan at medyo kahit na per month na ay maalinsangan pa rin yung panahon, ayaw nilang maabutin ng alanganing oras sa pilahan na katunying. Yes, sir. Dito rin sa natanggap na informasyon na alas 10 o between 10 to 11, Senator, yung mga pamilya ni Senator Pong Revilla, bumoto din ngayon dahil pamilya sila. Ganon din Senator Francis Tol Tolentino naman sa lungsod ng Tagaytay. Mula dito sa niluwigan ng Cavite para sa Barangay SK election ngayong 2023. Ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023 Special Coverage. 7:40 na ng umaga. Si RH23 ay nando naman sa Caloocan City sa Andres Bonifacio Elementary School. 23 Edwin Duque, come in Edwin. Edwin? Mahigpit ngayon dito sa may Andres Bonifacio Elementary School sa Caloocan. Ito yung sakop nito, yung tatlong malalaking barangay. Ang barangay 8, barangay 12, barangay 1, 2, 3, 4. Ito yung sakop nito na merong 24,000 na botante. Halos di ka makapasok dito Tunying kung wala kang may pakitang palatandaan na ito ay botante. Mm-hmm. Kaya ang palibot ito ay kanya-kanyang higpit, yung bawat magkabilang panig na nagbabantay dahil nga doon sa umano'y may mga fly o yung mga vote buying pa rin na siyang binabantayan naman ngayon ng COMELEC at ng Caloocan na pulis. Nakabantay sa labas ng gate yung persa ng Caloocan Police, ang Bureau of Protection, at meron din mga nakatambay na mga standby medic dahil sa init pa rin ng panahon na pagkasakali ay merong mga aalalay sa ating mga kababayan. Sa ngayon ay wala pang naging problema sa mga bumoboto at wala pang mga reklamo na may mga nawawalang pangalan o hindi nakalista yung mga pangalan. Pero yung iba ay hinahanap pa rin yung kanilang mga voting present. Samantala dito naman sa may Cumbor sa Elementary School, halos punong-puno na nag-aantay ng makita yung kanilang pangalan. Itong Samson Road ay nasa kalsada na halos yung mga pumipila para hanapin yung kanilang mga pangalan. Diyan pala matanong ko lang Edwin, diyan ba sa Caloocan napasyalan mo yung pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas in terms of number of voters, yung barangay 176? Yan yung pinakamalaki Jerry, ang Tunying, yan sa may North Caloocan naman yan. Oo. Yan yung pinakamalaking barangay at kapag ang pagkakahuling parang magiging 2 o 3 barangay yan. Oo. At mararagdagan na yung barangay. Mahigit 100 ang botante dyan, dyan sa Bagong Silang, barangay 176, ay mahigit 100,000. Pwede na maging syudad yan. pwede na maging sariling bayan sa probinsya yan sa dami ng tao. Ang daming tao dyan, Tunying, no? Napakalawak din na barangay yan.
at nandyan yung halos mga taong galing sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila na nailipat dyan, no? Kaya pag sinabi mong Barangay 176, yan yung pinakamalaking barangay sa buong bansa. At nakatutok din dyan. Kanina nandyan si Police Colonel Ruben Lacuesta. At yan yung tinutukan nila dahil kung di mo magkakamali, nasa 1.7 billion yung butante dyan. Hindi naman ganun kadami. 1.7. Siguro 170,000 no, ang butante. Dito naman sa South, siguro medyo karamihan kasi dito mga businessman. So yung mga butante, mas lamang pa rin sa North Caloocan. North Caloocan, ay doon talaga ang buhos. Pati yung persa ng AFP, meron din nakalatag na sa North Caloocan, lalo na dyan sa may Barangay 176. Dahil dyan yung nakapinuhos yung bupersa. Habang dito naman sa lahat ng mga eskwelahan dito, yung lalo na itong Elohio Rodriguez Elementary School naman, sa bahagi na itong UCC, todo bantay din na Jerry, ang atujig yung mga magkabilang panig dahil napaulat na may mga nakakapasok dito na flying voters galing daw ng North Caloocan, umuboto rito at nakarestro. Pero nakarang election may dalawang nahuli, pinangangambahan naman itong magkabilang panig na baka makakapasok na naman. Kaya, dapat hiramin nila yung eye in the sky ng DZRH. Kung lumilipad pala yung mga butante na yan Flying voter ka mo may nahuli nung nakarang election siguro mga pito. Nakarestro sa North Caloocan, nakarestro pa rin Kaya, ang galing yan ang binabantayan ngayon ng ating mga otoridad. At ang panawagan dito, kapag may mga kainainalang mga galaw, o lalo na yung, kasi sila yung nakakalan dito kung butante o hindi kapag may katuta-tuta, sabi ng PNP, agad i-report at pwede naman sita yan. Kapag napatunayan yan, kakasuhan mo yan at maikulong dito. Kaya dapat bantayan, sabi nga, bantayan natin yung ating palibot, iyaking walang makapasok na anumang bagay, lalo na yung mga flying voters o yung anumang kaguluhan. Yes, sir. Medyo ayos pa yung sitwasyon. Ayos. At dahil napag-umpisa na alas 7, nag-umpisa yung butuhan, at inasaan natin hanggang mamayang hapon matapos ito at may deklara na rin kung sino ang magwawagi bilang barangay chairman at SK dito sa bahagi ng Kamanaba. Yan ating update. Wala pa rin ito sa Caloocan. Ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023 Special Coverage. 7:46. This time check is brought to you by lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. Andito pa ho kami. Tama po kayo mga kababayan. Ngayon po yung araw ng halalan. Walang pasok. Walang pasok ang mga estudyante. Yun namang mga empleyado sa pribadong sektor na gusto pong pumasok, may plus 30% po tayo. Ayan. Pero kung hindi kayo papasok, wala di kayo sweldo. Kaya mamili kayo. Papasok kayo na may 30% o hindi kayo papasok na zero ang inyong sweldo. Ayan ang sinasabi namin. Sabi nitong si Maria Rosario Virginia Garcia, Chairman Garcia, sabi niyo po 5 to 7 ang senior at PWD. Bakit po dito sa Cecilio Apostol Elementary School sa Santa Cruz ayaw po kami papasukin at isinabay po kami sa hugos ng tao ng principal? Lola Maria Rosario, wag na kayong magalit kay Chairman George Garcia. Hindi po niya sinabi na sa buong bansa ay merong early voting ang mga PWD at senior citizen na 5 to 7. Nagpa-practice pa lang po ang COMELEC. Wala pa po silang magiging batayan dyan. Kaya yung pong early voting ay para lang po sa Muntinlupa at sa lungsod ng Naga. 2 lungsod lang po sa Pilipinas.
Huwag na kayong magalit kay Chairman George Garcia. Nadali kayo sa una, maaaring nadali kayo ng fake news, o pangalawa, nadali kayo ng maling pakikinig. Meron po kasi tinatawag na selective listening selective listening, yung pang pinakikinggan mo lang, yung pumapasok lang sa iyong sistema, yung gusto mo lang marinig. Lola, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo pinapagalitan ha. Gusto ko lang sabihin na dapat pag nakinig tayo buo. At sana kapag meron po kayong napakinggan na medyo diskumpiyado kayo, magtanong uli kayo. Ano po, Lola Rosario Virginia Garcia. Ano po? So, yung pong mga na fake news o kaya nadali ng maagang pagpunta sa mga polling precincts na hindi naman kayo taga Muntinlupa o hindi kayo taga Naga, charge to experience na lang po yun, Lola o Lolo for that matter. Opo, wala pong sinabi si Chairman George Garcia na sa buong bansa ay meron pong early voting. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Ay. Baka gusto nyo nang magpalit ng bubong dahil malutong na o may butas na yung bubong nyo. Magpalit na nga kayo. Buti na lang at may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, Kuyang Mel Magno at sa iyong magandang misis, si ating Lisa Magno. Happy wedding anniversary po sa inyo. Ayan. At baka naman gusto na ninyong makatikim, masubukan itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ito yung pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada at pamilya. Aba, tama-tama. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap na sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron tong 1.5 liter turbocharged engine at 4.8 volt hybrid system na magpapababa sa fuel consumption. O diba? Suwabe sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED headlights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya kung gusto nyo pong masubukan itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2 por 2. Doon po sa mga nagtatanong pala, mga kababayan, kung bakit absent si Ka-Jerry namin, si kumbatserong Jerry Baha. Isang hindi po magandang balita, malungkot po para po sa amin na kaibigan niya at mga nagmamahal sa kanila pong pamilya. Ang ating pong teacher, naging teacher ko to yung pong may bahay ni Jerry Baha, si Ate Ana Rosalie Baha, si Ate Sally kung tawagin, ay pumanaw po noong pong araw ng Sabado. Ano po? Si Ate Sally po, naging teacher ko po yan sa speech. Magaling na professor po si Ate Sally. Hindi lang po magaling na professor, naging broadcaster din po siya. At of course, siya po ay may bahay ng ating pong kumbatserong Jerry Baha. Napakabait, napakamaalalahanin. Dinalaw pa namin nung nakaraan. Meron po kasi kaming grupo na tinatawag na Family Kada. Si Ate Sally po ay merong tinaglay na karamdaman at noong nga pong October 28, araw po ng Sabado, siya po ay pinapagpahinga na ng ating dakilang lumikha.
Muli po ay ang aming taus-pusong pakikiramay kay Kumbatserong Jerry Baha at sa lahat po ng naulila ni Ate Sally, ang tawag namin sa kanya, si Ate Sally Bertuben Baha. Siya po ay pumanaw sa edad na 54. Dun sa aking kumbatserong si Jerry, ang aming panalangin sa pamilya ay maging malakas ka at ang iyong mga anak sa pagtanggap sa isang napakalungkot na pangyayaring ito. Yun po ang dahilan kung bakit wala po si Kumbatsero dito. Doon po sa mga nais na makiramay, sa November 2 ang burol doon po sa St. Peter, diyan po sa Commonwealth, Quezon City. Kiramay po kami. Sandali po lamang.